Na ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings noong Duterte administration. Plano nilang imbitahan sina dating Senador Laila De Lima, dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Bato de la Rosa. Eto na po, eto na, nagsimula na, okay? Tandaan po natin, nag-declare na po si BP Sara na tatakbo ang tatlong Duterte, si PRRD, si Baste at si Pulong sa Senado. Maraming salamat, Aurea Haway, sa pangkape. Thank you, thank you. Yan, yung tatlo tatakbo na. At si BP Sara ay posibleng hindi tumakbo as president sa 2028 dahil lang sinasabi niya si Baste ang tatakbo. Ngayon, ito problema dyan. Napakaganda niyan. Alam ko sa inyong mga banatero, sa inyong mga DDS, including me, tuwang-tuwa tayo sa pahayag na yan ni BP Sara. Kaya lang tatandaan natin, lahat ng maganda may kokontra. Lahat ng maganda may inggitera. At eto na po, binabanata na po si PRRD. At ipapatawag, kayo po ba ay papayag na ipatawag sa Kamara si PRRD? Eto na po yan. Tingnan natin. Grabe na po. Hindi talaga nila hahayaan itong mga tuta ng Kano. Kasi ito, nakita nyo kahapon po may pinakita tayo. Okay? Na pinuri pa yung pagkakalaya ni De Lima ng Kano. Ganyan po sila katindi. At alam natin na hindi ito papayagan ng Kano. They will do all their best para mahawakan ng mga politiko natin para hindi manalo ang Duterte. Kaya nung mga may nagsasabi kanina na pro-China kayo, pro-China, hindi po. Binubudol na naman kayo. Ginagamit nila ang China para siraan ng Duterte kasi ang katunayan po dito, yung mga Kano ang inuuto yung ating mga politiko. Bakit ba nagka-EDCA? Sinabi nila hindi nila papapasukin ng EDCA nung kampanya, ngayon nakapasok. Dati naman nakakapangisda, wala tayong problema sa Chinese, ngayon may problema tayo. Bakit? Kasi hawak sa liig ng mga Kano ang mga politiko natin ngayon. And that is the reality. Hindi po, wag po kayo magpapabudol. Wag kayo, alam mo, wag kayong yung kanilang narrative. Ayan ay budol. Ilang beses na kayo nabudol, nagpapabudol pa kayo sa istoryang yan. Hawak na sa liig. May mga politiko ng hawak sa liig. Huwag kayong maniwala sa akin. Check the news. Hawak na. Tuta na tayo ng Kano. May mga politikong hawak sa liig. Wala tayong problema sa Chinese before. Wala tayong problema dyan sa dagat before. Bakit ngayon andyan? Dahil galit ang Amerika sa China at tayo ang ginagawang tagatahol sa China. Yan po ang totoo. So wag naman kayo magpabudol. Ang problema kasi, kung kayo mabubudol, kayo lang ang maghihirap. Kayo lang ang pupunta sa gera. Be responsible po. Eto be responsible. Tingnan nyong mabuti. Buksan yung isip nyo. Sa mga bashers, buksan yung isip ninyo. Ito ba talaga ang problema natin? Bakit bigla tayo nagka-problema sa China? Kasi po, pag nagkamali kayo at patuloy kayo magpapabudol, hindi nyo lang pinapahamak ang sarili nyo, ipapahamak nyo ang pamilya ninyo, ipapahamak ninyo ang bayan ninyo. Kaya sinasabi ko, be responsible. Dahil pag natuloy ang gera na yan, kasi nagpapatuta tayo sa Kano, maraming mamamatay na Pilipino. Hindi natin kayang lumaban. Sa tingin nyo, honest question, pati sa mga bashers, sagutin nyo to, sa tingin niyo tutulungan tayo ng Amerika? Tinatarantado lang tayo niyan. Ginagamit lang tayo niyan. Hindi sila makikipaglaban sa dagat natin. Hindi sila makikipaglaban dyan sa buhangin na yan. Huwag kayong maniniwala na ang Duterte ay pro-China. Ang Duterte ay pro-Filipino. Galit lang sa adik. May tinamaan ng mga adik kaya galit sa Duterte.
Naniniwala kayo doon? Sige nga, do your research. Tuta na tayo ng kano, hawak tayo sa liig. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Posibleng magkaharap sa Kamara sina dating Senador Laila de Lima at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sila sa mga inimbitahan ng House Committee on Human Rights na nag-iimbestiga ngayon kaugnay sa umano'y extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Inimbitahan din si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Magsisilbing resource Yan, tingnan niyo mabuti to. Hindi ko po hinuhusgahan ang husgado. Kaya lang, itong administrasyon natin ngayon, itong gobyerno natin, masyadong maraming coincidence. Ang daming pagkakataon na parang sobra naman ata sa timing. Na dati ang dilaw, binabatikos ang pula. Ngayon, ang dilaw nakakawala na sa kulungan. Nadidismiss na. Napapawalang sala na. Tapos, babakbakan ng Duterte. This is too much of a coincidence. Yan yung lagi kong sinasabi, pagka may maisug, tapos bigla may masususpende, makakasuhan na gobernador at mayor. Nagkataon na naman. Hindi ko inuhusgahan ulit ang pagkalaya nito si De Lima. Pero nagkataon na naman. Ipapatawag ang Duterte sa Kamara. Tapos, pinawalang sala si De Lima. Tapos, aattend din sa Kamara, maghihiring, maghaharap sila. Ano ito? Attack dog. Nagkataon lang. Ay sinong gago ang maniniwala dyan? Whether it's the truth or not, gago ka lang pag naniwala ka dyan. Nagkataon? Another coincidence? Kaya alam nyo, marami pang makakawala. Ito ang totoo nito. Kahit sila aaminin nila yan sa sarili nila, pero hindi nila aaminin sa social media. Pero alam nila sa sarili nila yan. Matindi talaga ang Duterte. Hindi nila kayang talunin. Lalo na, nagpahayag si VP Sara 3 Duterte ang papasok sa Senado. 3 po. At talagang tutuligsain ang Duterte. Makikialyado yan sa mga dilaw. Makikialyado yan sa mga dating nasa kulungan, pakakawalan. Marami pa po ang lalabas dyan. Pati mga aktivista, mga komunista, mga rebelde, kakampi sa administrasyong ito. Para ano? Against the Duterte. Lahat po gagawin nila. That is the strategy of this government. Yan, tingnan nyo ha. Sa isang balita, hindi ko na ipapakita sa inyo. Ididemanda ni Trillanes, di umano, etong si Duterte ng plunder. Ang dami nilang attack dog coming from the yellows. Na hindi naman nila dati kaalyado. Na dati naman ay tinutuligsa ang mga Marcos. Ngayon bigla-bigla kakampi. Bigla-bigla tahimik sila sa mga Marcos. Asan yung mga galit nyo before sa Marcos? Tinatawag nyo silang diktador, ngayon tahimik kayo. Ngayon ginagamit kayo para attack dog ng mga Marcos. Ay ng mga, para atakihin ng mga Duterte. Isipin mo, ididemanda si Duterte, si PRRD, ng plunder. Again, another coincidence. Ito sabihin ko sa inyo, ha? Ibintang nyo na lahat sa Duterte. Wag lang corruption at plunder. Wag lang corruption at droga. Kasi kilalang-kilala sa buong Pilipinas, hindi kayo magtatagumpay. Ang Duterte po, malakas lumaban sa korupsyon at droga. Wala po sa kanilang korap
Yes, hindi sila perpekto. Yes, marami silang kasalanan. Katulad nyo, katulad ng dilaw, katulad ng pula, wala naman pong malinis dito. Including me. Pero corruption, droga, wag. Hindi kayo magtatagumpay. Magmumukha lang kayong inggitero pag yan. Katulad ni Trililing. Papayag ba kayo ididemanda si Trillanes? Anong nangyayari sa gobyernong to? Tapos tahimik kayo? Tapos sasabihin ninyo, unit team kayo dati? Ngayon, binabakbakan ng kamera si Si PRRD, ipapatawag ng kamera? Don't tell me, tambalos-los, hindi mo alam yan. Tapos sasabihin mo, namimiss mo yung anak ni PRRD na si BP Sara? Kung hindi ba naman kayo plastic? Kung hindi ba naman kayo ipokrito? Niluto na ng kamera mo, tamba, si BP Sara. Hinayaan mo. Ngayon, lulutuin naman si PRRD ng kamera, ipapatawag. Wala kayong imik? Don't tell me na hindi mo alam yan. Don't tell us na hindi mo pinapalapa ang mga Duterte dyan. Isang sabi mo lang dyan, tamba, tumigil kayo. Isang sabi mo lang dyan, Marcos, tumigil, tigilan nyo Duterte. Wala kayong imik. Huwag nyong lokohin ang taong bayan. Niloloko nyo eh. Lahat yan, attack dog nyo. Pag nanahimik kayo, attack dog nyo yung mga yan. Alam mo, dapat naiinis ang mga Pilipino. Ginagawa tayong tanga. Kayo lang pala, ako hindi. Hindi nila kaya akong paniwalain sa mga ganito. O sabi dito De Lima drug protector pinakawalan. Sabi ni Joji Operio. Anong nangyayari sa gobyernong ito? Si De Lima. Habang gusto naman daw ng komite na marinig ang panig ni Duterte at De La Rosa matapos nilang pakinggan ang testimonya ng ilang kaanak ng namatay sa drug war. Because of the gravity of the testimonies of this big... OA mo. Gravity. Ngayon lang naglabasan yan. Anong gusto ninyo? Mamayagpag ang adik sa Pilipinas? Kayo, pag sinusugpo ang droga sa Pilipinas, gagalit kayo. Si Basti nagkaroon ng drug war, anong sinuspindi ninyo? Yung mga pulis. Nilagay nila ang buhay nila sa alanganin tapos sinuspindi ninyo. Hindi ikaw, hindi ito particularly. Hindi siya mismo. Ito naman ngayon. Parang nyo sinasabi. Wag na papasukin na natin ang droga sa Pilipinas. Ganyan ang datingan yan. They should face these people and hear the complaints. Perhaps the former president would look into his own heart and realize what he has done. Sip-sip. Sip-sip ka, sip-sip. Naman. Grabe. Ganun na kayo ni Tamba? Sip-sip. Kasip-sip mo. In the past 6 years. Kabilang sa may namatay na kaanak sa drug war si Meli Fernandez na taga-Bagong Silang, Caloocan. Sariwa pa sa kanyang alaala ang pagsalakay ng mga armadong lalaki sa kanilang bahay noong 2016. Bigla na lang daw pinaulanan ng bala ang kanyang mag-ama. Kahit ilang taon na ngayon pero masakit sa dibdib. Bakit daw siya pa? Wala siyang kasalanan, matino siyang tao. Yun ang salita ng anak ko. Diit ng grupo ng mga abogadong tumutulong sa... Ito lang sa akin, nauunawaan natin, hindi natin yung mga nawalan ng mga kamag-anak, hindi natin tinatawaran ng sakit ng inyong dinanas. Pero ito lang sa akin. Bantayan ninyo yung mga anak ninyo. Bantayan ninyo yung mga tatay ninyo. Bantayan ninyo yung mga kapatid ninyo. Kasi lagi pong dalawa ang istorya. Marami dyan nag-a-addict pero pag hinuhuli, galit. Sila ngang mga addict nagtatrayduran. Katangian po yan. Tandaan nyo po ito
Kayo na humusga. Katangian ng adik ang traidor. Ulitin ko para tumatak sa inyo. Katangian ng adik ang traidor. Sila-sila nga nagbabakbakan. Sila-sila nagpapatayan. Hindi mo masasabi baka kung kani-kanino na lang sinisisi. Dahil sila-sila nagpapatayan kasi nagkakaonsehan sa droga. Hindi man natin nilalahat, pero mag-iingat kayo sa adik dahil traidor yan. Mapapolitiko, o mapapolitiko. Mag-ingat kayo sa adik. Eto, bantayan ninyo yung kapamilya nyo. Kasi, huwag niyong ipasa ang sisi doon sa responsibilidad, lalo na ikaw ay magulang. Dapat kung ikaw ay magulang, tinuruan mo yung anak mo na hindi maging adik. Tapos pag nabanatan yan, magagalit kayo. Pag ikinulong yan, magagalit kayo. Dapat, tingnan nyo rin yung responsibilidad ninyo. Kasi ang problema po sa Pilipino, laging pag may problema, maghahanap ng masisisi. 'Di ba? Kaya nga ako sinasabi ko sa channel na ito, huwag natin ibintang lagi din sa gobyerno ang kasalanan. Sa atin din. Ilan sa mga Pilipino ang nabudol? Hindi ko po kayo sinesermonan ha. Doon sa bumalik na sa katotohanan, maraming salamat at kayo ay iba na ang inyong paniwala ngayon. Inamin nyo na nagkamali kayo na budol. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito, dapat sa susunod matutunan na tayong bumoto. Kasi ang hilig nating bumoto sa apelyido. Hindi sa resibo. Dapat may nagawa ba? Para iwas budol. Mga Pilipino, mag-iwas budol na po tayo. Hi, EJ Warrior, shout out sa'yo. Iwas budol na. Paulit-ulit sa susunod. Binubudol na kayo sa istoryang pro-China Duterte. Naniniwala pa kayo. Huwag tayong pasa ng pasa sa sisi ng responsibilidad natin sa iba. Pag nagkaroon ng problema, tingnan mo rin yung sarili mo. Ano bang naging part ko? Ay, binoto ko pala yun Binoto ko pala yan si Marcos di ba? Katulad dito sa adik. Anong naging part ng mga magulang? Tinuruan nyo yung anak ninyo. Huwag po magagalit yung may mga anak na adik. Ito'y paalala lang. Kasi baka mamaya hulihin yan o may madali yan sa labas, magagalit kayo sa gobyerno. Hindi, may kasalanan din po tayo. May responsibilidad tayo. Ang galing nyo sinabi dito Paano naman yung nabiktima ng adik? Tandaan nyo po, maraming nabibiktima adik nang re-rape yan. Pati anak niyan, pwedeng rapein. Kamag-anak, re-rapein. Magnanakaw yan. Papatay yan. 'Di ba? Ibalanse natin ang istorya. Hindi yung puro kasalanan nila. Ikaw bilang magulang, halimbawa, anong ginawa mo? Anong responsibilidad mo para naiwasan mo sana yung pagkakataong yan? Paano titino ang Pilipinas? Ang hilig natin sa adik. Mga pamilya ng biktima, si dating Pangulong Duterte ang pinakaresponsable sa mga nangyaring patayan sa kanyang administrasyon. We have on record until 2022, you have the president saying that he was responsible for these killings. He is taking all accountability for these killings. And in fact, we also have a video recently that we unearthed where he says that his only crime is extrajudicial killings. Wala pang pahayag sina dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa kung haharap sila sa pagdinig ng Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline ng House Committee on Human Rights. Pero it shows, malakas po talaga Duterte. At ako'y natutuwa, Talagang sobrang tuwa ko tatakbo ang Duterte. Lagi natin titingnan, sisilipan ang Duterte. At isa po sa sisilipin sa Duterte, yung pagtakbo nila ng silang tatlo,
ay dynasty. Yan na po ang lulutang. Okay? Ngayon, tanong ko sa inyo, pati mga bashers, pati bashers, pati makadilaw, makapula, makadidies, tanong ko sa inyo ito. Ayaw nyo ba sa dynasty? Ayaw nyo yung maraming kapamilya, magkakapamilya, nakaupo. Yan po ang dynasty. Maraming magkakamag-anak, nakaupo bilang politiko. Tanong po ito sa lahat. Sige, tingnan natin. Press 1. Kahit basher, sumagot kayo. Press 1 kung ayaw nyo sa dynasty. Patas lang po. Patas na tanong yan, ha? Kahit sa mga Duterte, tanong ko yan. Sa mga DDS, pakisagot, ayaw nyo ba sa dynasty? Kung ayaw nyo sa dynasty, press 1. Kasi po, ang batas, patas. Yan lang sasabihin ko sa inyo. Ang batas, patas. Pag bawal kay Juan, bawal din kay Pedro. Pag bawal sa mahirap, bawal din sa mayaman. Pag pwede kay Juan, pwede rin kay Pedro. Pag pwede kay Juan, ay pagka pwede sa mahirap, pwede rin sa mayaman. Ayaw nyo sa dynasty? Walang umaayaw sa dynasty. Oh. Wala.